Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kagabi, medyo nagulantang yung GC namin, no? Kasi meron kaming GC mga vlogger, eh. So, hindi namin kino-consider yung sarili namin na mga na grupo, pero kino-consider namin na magkakaibigan kami. Kasi nanggaling kami sa iba't ibang grupo, eh, then nagsama-sama ulit. So, napag-usapan namin na tayo, wala tayong grupo, magkakasama lang tayo ngayon. So, yun nga po. So, doon po sa GC namin kahapon, napag-usapan namin itong bagong kaingotan ni Sara Duterte. Okay? So, sabi ni Sara dito, no, tingnan nyo, VP Sara Duterte, tinawag na harassment ang pagkakadawit ng asawa kapatid sa droga. Ayan na. Okay. So, una kasi mga kababayan, no, paano nyo masasabi na harassment ito? Kasi itong kaso po na to, hindi naman bago ito. 2018 pa ito, mga kababayan. Kasi pag sinabi mo kasing harassment, yung harassment, mga kababayan, yung ginawa nyo kay Leila de Lima, ayun ang harassment. Isipin nyo, di ba? Out of nowhere. Bigla nyo na lang kinasuhan si Leila de Lima na drug lord. Yun naman pala, kayo pala yung drug lord, di ba? O, ayun ang harassment. O, yung pagkaso nyo kay Trillanes ng sedition, kahit hindi naman sedition. Isipin nyo, di ba, kinasuhan nila si Trillanes ng sedition na alam naman po nila na mababasura lang ito. Kasi ang sedition, mga kababayan, nag-i-exist lang po ito kapag meron pong gera. So wala namang gera nung panahon na yon, pero nagkaso pa rin po sila ng sedition kay Trillanes. So ibig sabihin nun, di ba, para naman ang tanga. Para naman ang tanga-tanga ng abogado ni Duterte no, na magkakaso ka na alam mong babasura lang din. So ayun ang harassment. Oh, yung tinawag ng mga DDS na si Lenny Robredo may kabit, buntis. Oh, harassment din 'yun. Eh ang pinakamalupit na ang pinakamalupit na harassment dito, mga kababayan, yung mga namatay nung panahon ng tukhang. 'Di ba 20,000 to 30,000 po ang mga namatay nung panahon nung tukhang. Ayun, hindi lang harassment 'yun. Pagpatay ng tao 'yun. O ngayon, sinabi ngayon ni Sara Duterte na yung ginagawa po kay Manscarpio sa kanyang asawa, harassment daw 'yun. Bobo rin eh. Oh. So sabi dito, no? O sabi dito. Tingnan natin Continue yung balita. Sabi dito, naniniwala si Baby Sara Duterte na political harassment ang pag-ugnay sa kanyang kapatid at asawa sa 6 billion drug shipment noong 2018. Sinabi rin ni Duterte na hindi na sila nakakausap at nakikita ni Ferdinand Marcos Jr. So hindi na sila nag-uusap. Maganda na yun, huwag kayo mag-usap. Hindi ka naman kawalan eh. So ngayon, ito yung video ni Sara Duterte. Panoorin natin 'to, no, para mas maliwanagan tayo. Sabi niya dito. Attorney Mans sa issue ng pagpupustay kumano ng 6.8 billion pesos na drug shipment ng 2018, ma'am, ano po yung reaction dito? Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. Oh, ganun pa rin talaga, no? Wala pa ring alam. Wala pa rin talagang alam, no? At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Manscarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot, at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I... Anong anong klaro? Anong klaro sa linya? Anong klaro sa linya doon? Sabi ni Sara, klaro daw po yung linya sa pagsasagot. So anong klaro doon? Anong klaro doon? 'Di ba? Isipin niyo sabi ni Paulo Duterte, kasi sumagot si Paulo Duterte na sabi ni Paulo Duterte, no, ni minsan hindi daw sila nagkita or makakilala ni Jimmy Guban. Sabi niya 'yon. Oh. Pero wala naman sinabi si Jimmy Guban na magkakilala kayo. So anong malinaw doon? Anong malinaw doon? Sabi ni Sara dito, 'di ba? Oh,
Si Paolo ang sasagot, si Mans ang sasagot, ako sasagot para sa akin. Oh. Pero dapat ang pagsagot malinaw. Ayun ba, malinaw ba 'yon? Ang sabi ni Paolo Duterte, ni minsan hindi kami magkakilala, hindi kami nagkita ni Jimmy Guban. Eh wala ngang ganun. Sinabi naman ni Jimmy Guban na hindi kayo nagkita kahit kailan. Bobo eh, no? Makasagot lang talaga. Continue nga natin. Sige. Always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Makikita nyo naman, lumabas siya nung Kailan? umalis ako sa DepEd, lumabas siya. Dali! Lumabas yun, 2018 pa. Bobo. Sabi niyo, lumabas lang naman yun nung ako'y umalis sa DepEd. Hindi. Umalis yun, lumabas yun nung 2018 pa. Hindi lang po kasi nag-continue yung issue po na yan. Kasi nga po, si Duterte pa yung presidente nun. O sa ano nangyari? Ano nangyari? Oh, bumaliktad pa yung kaso. Oh, isipin nyo yung whistleblower na si Jimmy Guba nung 2018, ang nangyari, bumaliktad pa. Siya pa yung nakulong. Isipin nyo, sinong bobo ang gagawa na kalabanin mo ang mga Duterte nung si Digong pa'y presidente? O ito na nga example, si Jimmy Guban eh. Nag-whistleblower siya noon, pero ang ending, siya naman pa rin nakulong. Mamaya, sa next topic natin, pag-usapan natin yan. Malupit yung ginawa ni Digong eh. O, sige, continue natin. Anong nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana Sige. ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Okay. Ito na naman tayo eh. Kahirapan na naman eh. Poverty porn na naman eh. Okay. Sige, ulitin lang natin ha. So sabi ni Sara Duterte, political harassment ito, pero huwag natin kakalimutan na ang pinaka-problema ng bayan natin ay kahirapan. Tingnan natin. Sige. Ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, ba't kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Alam nyo, no, tapusin na natin to, no? Tapusin na natin yan. Tapusin. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung saan nila nakuha yung word na kahirapan na yan. So ito meron tayong data dito eh. Galing itong statistika. Tingnan nyo yung huling data po dito 2023. Okay. So ito po yung poverty incidence ng Pilipinas. Okay. So isipin nyo, no, tanga-tanga talaga to, no? Isipin nyo, sabi dito, 2015, nung panahon ni Pinoy, 18% po ang naghihirap or poverty incidence po sa Pilipinas. Bumaba ito noong 2018, nung panahon ni Duterte, naging 12% na lang. Okay? So, bigyan natin yung credit kasi totoo naman. Noong panahon ni Digong, bumaba yung kahirapan. Tapos, tumaas po ito noong 2021. Kasi nga po, katatapos na po ng pandemic. Pero, noong 2023, mga kababayan, bumaba na po ito ng 10.9%. Isipin mo 10.9%. So, hindi na po ganun kalaking problema yung poverty sa Pilipinas. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 100 Pilipino, 11 po ang naghihirap. Yun sa poverty rate. Oh. So, ngayon, pag sinabi ni Sara Duterte na ang pinaka-problema ng Pilipinas ay kahirapan, pahingi ako ng data na naghihirap ang Pilipinas. Hindi yung pag sinabi mo lang na naghihirap ang Pilipinas, naghihirap ang mga Pilipino, hindi pwedeng pag sinabi mo lang totoo na yon. Dapat meron kang papakita na tumataas po yung poverty rate ng Pilipinas. Nakuha niyo ba yung point natin mga kababayan? Ayan po ang hirap sa mga DDS eh. Palagi sinasabi na mahirap, gutom. Eh wala naman sila pinapakitang data. And then paano po, ito yung point eh. Paano niyo masasabi na dumadami yung naghihirap na Pilipino kung tumataas naman po yung GDP natin?
Pag tumataas po yung GDP natin at mahirap pa rin po kayo, ang problema nun kayo. Hindi na po gobyerno. Kayo ang may problema nun. O isipin mo yan, no? O ano yan, Sarah? Ano yung sinasabi mo na ang pinaka-problema natin kahirapan? Well, to be fair, meron pa rin talagang poverty. Meron pa rin naghihirap. Pero pag sinabi mo na lumalala at problema pa rin hanggang ngayon, di ba, pahingi kami ng data na nagsasabi na dumadami po ang naghihirap sa Pilipinas. Parang hindi naman. Isipin nyo mga kababayan, no, abogada ka. Tapos sasabihin mo na, ay, dumadami yung mahihirap. Siyempre, yung makakarinig niyan, mag-iisip yan eh. Naghihirap ba talaga ako o hindi? O, di ba? Hindi po ito kakagat. Hindi po ito kakagat sa mga Pilipino. Sabihin mo na ba na naghihirap ang mga Pilipino tapos pakiramdam naman pala nila sa sarili nila. Hindi sila naghihirap. So, anong klase 'yon? Oh, tapos yung sinasabi ni Sara Duterte na tumataas yung presyo ng bilihin, okay. Ewan ko lang, no? Wala na, bumaba na yung naghihirap, mataas yung presyo ng bilihin. So, ito pa, hiwalay na data rin ito, no? 18%. So, paras lang din po, no? Ganun din po yan. Tapos, yung sinasabi ni Sara Duterte na ito to, para mas maganda, basahin muna natin to, no? Poverty in the Philippines, okay? Di ba? According to the World Bank, poverty rates declined from 26.6% in 2016 to 21.6% in 2015. O, di ba? Kung nung panahon po ni 2006, okay. Kung nung panahon po ni Gloria, 'di ba? 1/4 po ng Pilipino ang naghihirap. Tapos bumaba po 'yan nung panahon ni Pinoy. So, ewan ko ba, no? Oh. Tapos syempre, yung nirereklamo ni Sara Duterte na nagmamahal yung presyo ng bilihin. So ngayon tingnan natin yung graph. Yung inflation rate. Okay. So actually, 4%, 3%, hindi naman na masama yan eh. Alam nyo kung ano mas masama mga kababayan, deflation. Kapag deflation po ang bumagsak, ibig sabihin nun, nalulugi po yung mga malalaking kumpanya. At pag ang malalaking kumpanya po nalugi, at kung ang malalaking kumpanya po ay nalugi, apektado po dito yung mga trabaho. Well, inflation, di ba, at least 2% to 3% yung inflation, ayan po yung magandang inflation rate. Pero ang 4% to 3% na inflation ng Pilipinas, hindi na po masama. Di ba? Pag nag-concert ng Bini ay sold out, banatan natin si Sarah. Manonood ba siya ng concert ng Bini? Isipin niya, no? Hindi kasi ang sinasabi lang natin dito. Pag sinabi mong political harassment, dapat sagutin mo ng politika din. 'Di ba? Ganun dapat. Pag sinabi mo political harassment 'yan, ang sagot mo rin dapat politika. Hindi yung kagutuman, hindi po yung poverty rate, hindi yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun nga lang mga kababayan, sumagot ka na nga, mali pa. Wala pang basihan. So ngayon mga kababayan, no, so kung titingnan ngayon natin dito, ito malupit ha. Ito malupit talaga to. Okay. Kung pag-uusapan po natin yung political harassment, mukhang bumabalik po sa mga Duterte. Okay? Ito nabalita ito nung 2018 to nabalita ata, no? Kung doon kamali, okay? So ito ay galing sa Time Magazine. Time Magazine to ha. Duterte is assassinating opponents under the cover of the drug war. Philippine rights group say. Oh. Yung mga kalaban po ni Duterte, pinapapatay. Sabi ng Time Magazine niya na, hindi ako may sabi niya na, sabi ng Time Magazine niya na, yung panahon po ni Duterte, yung mga kalaban po ni Digong sa politika, pinagpapatay. Pinagpapatay. Oh. So ano yon? Ito hindi lang political political harassment ang ginawa ni Digong nung siya yung presidente. Pumatay pa talaga ng kapwa politician. Oh, ang dami pong mayor ang namatay noong panahon ni Duterte. Ako hindi ko naman sinasabi na si Duterte po ang nagpapatay sa mga yan. Pero base po dito po sa write-up po ng Time Magazine, ganun po yung nangyari. Oh.
Tingnan nyo Oh, sabi dito. Okay, the assassination of two provincial mayors 2 days has raised fresh fears that law and order in the Philippines already in fragile state as the result of a bloody drug war on drugs that is deteriorating further. So ngayon mga kababayan kasi, base po sa Time Magazine, yung pagpapatay nga po sa mga kalaban ni Digong nung siya yung presidente, tinago po ito sa tokhang. Tingnan nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo matalino si Digong Matalino yan Oh, kung sinasabi ni Duterte, ni Sara Duterte, na political harassment yung ginagawa sa kanila ngayon, ano pa yung ginawa ninyo dati? Mas malupit pa yung ginawa ninyo dati. Nagpakulong kayo ng walang may kasalanan, di ba? Nagtanggal kayo ng amnesty nang hindi dumaan sa Kongreso. Tapos siniraan ninyo, nabuntis yung vice presidente, at ngayon, nagpapatay pa kayo ng tao. Sabi ng Time Magazine yan, hindi ako Tapos ngayon, ang lalabas ngayon, pa-victim ka. Hindi, political harassment lang ito. Political harassment lang ito sa amin. Kawawa naman kami. Mas malupit yan ginawa ninyo dati. Parang ang lumalabas nga dito, parang psychopath na nga kayong pamilya Alam niyo yung psychopath, mga kababayan? Yung psychopath, mga ka-streetwise, no? Yung gagawa kayo ng kasamaan at wala kayong pakialam sa pakiramdam ng ibang tao. Kung patayin mo yung tao, wala akong pakialam sa feelings ninyo. Wala akong pakialam sa feelings ninyo. Sa mga naulila ninyo, wala akong pakialam. Basta gusto ko pumatay ng tao. Ayun po yung psychopath. Tulad yan, may mga DDS ngayon. Ito ba, kayo ba i-content ng mga DDS ito? Kasi kapag sa mga DDS vlogger po kayo nanood, wala naman silang ituturo sa inyo kundi kung paano maging kulto. Di ba? Panoorin niyo sila PL. Sino ba? Sila Bobos Travelers. Wala naman sila Bisdak. Ano bang ituturo sa inyo niyan? Paano maging kulto? Pero dito mga kababayan, pag tayo po nagsalita dito, palagi tayong may reference. Anong sinasabi ko tapos, ano pa ba? Okay. So, sabi pa dito, the death have brought to at least 10 of the mayors who have been killed since President Duterte took office in 2016. Ito po itong sa Time Magazine, mga kababayan, 2018 pa ito na balita. Pero, 10 mayor na po ang namatay nung panahon ni Duterte. From 2016 hanggang 2018. 2 taon pa lang. Kapwa politiko ni Duterte ito. Ito, nagbabasa lang ako dito. Nagbabasa lang ako ng balita dito. Pero hindi po tayo tulad ng mga DDS na si Kuting bangag. Si The Junior nga Si The Junior bangag. Bangag, puro bangag Tapos yung papakita nilang ebidensya, peking video. Tapos kayo mga DDS kayo, mga tatanga-tanga kayo, no? Hindi na lang kayo mamatay, no? Itong mga DDS kayo, tuwan-tuwa naman kayo niloloko ng mga kapwa ninyo DDS. Alam naman po natin, kabulshitan yung sinasabi, naniniwala pa rin kayo. Puro bangag. Ngayon naman, nang pauso ni Marlica, buong pamilya daw ni BBM, adik. Tapos yung ebidensya ninyo, si Kati Binag. Anong gusto naman? Ako ba, no? Ay, teka lang, no? So, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Brenda Borton. Maraming salamat po sa iyo, sa iyong blessing, no? Maraming salamat. Isipin nyo, di ba? So, ganito po tayo na lang yan ni Duterte nang hindi po natin alam. Kung hindi pa po si PBBM naging presidente, di ba? Kung hindi pa po si Presidente Bongbong Marcos ang naging presidente, malamang marami pa rin po naloko si Digong. Di ba? Buti na nga lang, mga kababayan, ganun ang nangyari. Isipin nyo lang, no? Isipin nyo lang. Kung si Sara Duterte po ang naging presidente noong 2022,
Kung ano man ang gawain ng mga Duterte from 2016 hanggang 2022, magpapatuloy lang din po yan. So malamang, di ba, malamang, mas marami pong namatay. Ganun lang yon. Oh. So pasalamat tayo, no? Pasalamat tayo, 'di ba? Pasalamat tayo na si PBBM yung presidente. At kahit po yung mga dilawan, mga streetwise, nagpapasalamat din po kay Presidente Bongbong Marcos sa mga ginawa niya. Kasi ayun ang tama eh. Oh, Sir TM naghahanap na din ng totoong ebidensya si Kat, oh, 'di ba? O di, napanood ko yan. Alam ko yan. Si, ano ba, content ba natin yan si Kati Binag? Meron yan dito eh. Naghahanap ng ebidensya si Kati Binag. Isipin nyo, no? Whistleblower. Whistleblower si Kati Binag. Tapos, ngayon, naghahanap siya ng ebidensya sa mga congressman. Hindi ba naman tatanga-tanga, di ba? Okay. So yun mga babayan, so dyan po sa 4,300 pa nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po, at dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa political harassment daw po na sinasabi ni Sara Duterte. Para sa inyo ba, ito ba ay sagot ng isang matinong tao? Ng isang taong may talino? Parang wala, no? So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replays. So, syempre, pa-like, pa-subscribe, at saka kung di naman kalabisan, pa-share na lang din po, no? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Pero ngayon, meron pa tayong next topic.